Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, kinakabahan siya. Napagpasyahan niyang magpatuloy na balak na umalis sa Elysian Island kahit na hindi nagpakita si Daryl. Ang gabi ay ang pinakamahusay na oras upang umalis sa isla. Siya ay hindi makakakuha ng isa pang pagkakataon kung siya ay makaligtaan yan. 8:00 ng gabi. Nasisiyahan ang lahat sa kanilang oras sa pagtanggap sa hapunan sa pangunahing bulwagan. Si Monica ay uminom ng alak at pagkatapos ay nagpaalam sa Grandmaster ng Langit. Sinabi niya na hindi siya maayos pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid. Hindi napansin ng Grandmaster ng Langit ang anumang kakaiba dahil hindi pa nagawang hawakan ni Monica ang kanyang alak. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nagbago si Monica sa isang ordinaryong damit. Naglagay siya ng napakasimpleng makeup upang maiwasan ang hindi kinakailangang pansin. Kapag naayos na ang lahat, kumuha siya ng sulo, sinindihan at itinapon sa kanyang kama. Di nagtagal, isang matinding sunog ang sumiklab at ang apoy ay kumalat sa ilang mga bahay na malapit. Kinagat ni Monica ang labi at tumakbo papunta sa eskinita nang hindi lumilingon. Inaasahan niya ang ilang mga kaguluhan sa daan, ngunit walang kakilakilabot na nangyari. Dumating siya ng maayos sa dalampasigan. Tumalon siya sa isa sa mga fishing boat at pinaandar ang makina. Habang gumagalaw ang bangka, ang cool mistress ay lumingon at tumingin sa apoy kay Elysian Isla siya'y ngumiti. Sa wakas, umalis na siya. Sa parehong oras, ang imahe ni Daryl ay lumitaw sa kanyang isip. Daryl, nasaan ka? Bakit hindi mo ako pinuntahan? Pupunta ako sa Donghai City upang hanapin ka, naisip ni Monica. Kinagat ni Monica ang labi hanggang sa dumugo. Napakabagal ng paggalaw ng fishing boat. Pagkatapos ng isang gabi sa bangka, sa wakas ay nakarating si Monica sa Donghai City. Tuwang-tuwa si Monica nang umalis siya sa Elysian Island. Kapag nasa baybayin na siya, napagtanto niya na nasa problema siya. Alam niya lang na si Daryl ay nasa Donghai City. Siya ay hindi nagtanong tungkol sa kung saan siya nakatira. Pinakamahalaga, si Monica ay hindi gumagamit ng cellphone sa mga taon na nasa isla siya. Malaki ang problema niya. Paano niya mahahanap si Daryl sa napakalawak na lungsod tulad ng Donghai City? Ano ang dapat niyang gawin? Tumayo siya sa tabi ng baybayin, mukha siyang maganda ngunit nag-aalala. Aking magandang ginang, kailangan mo ba ng tulong? Isang kahina-hinalang lalaki ang lumapit sa kanya na nakangiti. Iyon ay si Jay Nedley. Siya ay isang walang trabaho na maliit na magnanakaw. Siya ay ninakaw kung ano ang kaya niya para mabuhay. Napansin ni Jay si Monica nang siya ay dumating sa Pampang. Siya ay may maraming mga taon ng karanasan bilang isang magnanakaw. Alam niya na ang mahigpit na hawak sa kamay ni Monica ay isang mahalagang item. Dapat meron ding clutch. Tama siya. Ang kopya ni Monica ay isang pasadyang ginawa isa, at ito ay ginawa mula sa telang ginto. Ang material ay isang napakabihirang isa. Kahit na ginto ito, malambot ito tulad ng tela. Dinala ni Monica ang lahat ng kanyang mga alahas, kasama niya nang umalis siya sa Elysian Island. Alam niya na maaari niyang ipagpalit ang mga ito sa pera. Tulad ng kanyang pag-alis sa Ahori, isang agate bracelet ang naghang ng mula sa kanyang clutch. Excited si Jay. Ito ang kanyang pagkakataon na yumaman. Umiwas ng tingin si Jay sa clutch upang tumingin kay Monica. Ang ganda talaga. Siya ay tumingin bilang matikas bilang isang diyosa. Napasubo si Jay. Aking magandang ginang, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, salamat, walang pag-atubiling sagot ni Monica. Pagkatapos ay tumungo siya sa kalsada. May plano sa isip si Monica. Kapag narating na niya ang lungsod, ipagpapalit niya ang kanyang mga alahas sa cash at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang hanapin si Daryl. Hindi sumuko si Jay. Mabilis siyang sumunod sa kanya. Ikaw mukhang hindi ka tagapaligid. Wala akong masamang balak. Nais lang sanang alukin ka ng tulong dahil mag-isa ka lang. Huminto si Monica at tumingin sa kanya. Narito ako para sa isang tao. May kilala ka bang nagngangalang Daryl Darby? Neil. Kahit nakahina-hinala siya, ayaw niyang palampasin ang isang pagkakataon. Daryl? Tanong ni Jay, isa ba siyang mag-aaral mula sa Hexad School? Napakalipas ng panahon ng bayan ni Jay, kaya't marami siyang mapagkukunan ng balita.
Si Daryl ay manugang ng pamilyang Lindon, sinalpok niya ang kasal ni Yvonne, at siya ay malubhang nasugatan ng Abbess Mother Serendipity. Narinig niya ang lahat tungkol dito. Si Monica ay natuwa, tumango siya. Siya yun. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Mabilis na sagot ni Jay, tinanong mo ang tamang tao at kaibigan kami ni Daryl. Dadalawin ko siya sa kanyang bahay, kaya syempre, alam ko kung saan siya nakatira. Tuwang-tuwa si Monica nang marinig iyon. Pwede mo ba akong ihatid doon? Iyon ang pagkakataon na hinintay pa ni Jay. Ngumiti si Jay. Syempre, magkaibigan kami ni Daryl. Ikaw pwede rin maging kaibigan. Paano hindi kita matutulungan? Tumuro siya patungo sa isang random na kapitbahayan sa harapan nila. Doon nakatira si Daryl, sumama ka sa akin. Sinimulan niyang pangunahan ang daan. Sinundan siya ni Monica ng malapitan. Tuwang-tuwa siya nang maisip niyang makipagkita. Daryl sa madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya binitiwan ang kanyang bantay. Habang siya ay nagtanong patungkol kay Daryl. Sinagot sila ni Jay nang walang kahirap-hirap. Sumagot siya sa narinig. Sikat si Daryl sa Donghai lungsod at sa lahat ng mga kaguluhan na naranasan niya. Ang pagpatay sa leon na naganap sa kasal ng ibang tao, lahat ng tao sa lungsod ng Donghai ay naririnig ang ilang balita tungkol sa kanya. Nagsimula nang magtiwala si Monica kay Jay at nagpa siyang pabayaan siya sa paligid. Paano niya malalaman ang tungkol kay Daryl kung hindi niya siya kaibigan? Di nagtagal, sinundan niya si Jay sa isang kapitbahayan. Ang kapitbahayan ay mukhang matagal na itong inabandona. Kakaunti na lang ang natira. Pinangunahan ni Jay ang cult mistress sa isang gusali sa dulo ng kalye. Binuksan niya ang pinto at si Jet sa pasilyo. Ang gusali ay isang sinaunang walang elevator. Naglakad sila hanggang sa ikalawang palapag nang huminto si Jay at sinabi sa maestra ng sekta, "Ang ganda ko ginang, dito nakatira si Daryl, magpatuloy ka at kumatok sa pinto." Naglakad si Monica papunta sa pintuan. Sandaling iyon, ngumiti si Jay at inagaw ang clutch nang hindi binigyang pansin ni Monica. Tapos tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Ikaw, sigaw ni Monica. Hindi niya inaasahan na agawin niya ang clutch niya. Hindi ba siya kaibigan ni Daryl? Paano nakakahiya? Monica ay nanirahan sa Elysian Island bilang sec mistress ng medyo matagal. Hindi pa siya nakakonekta bago iyon. Nang magbalik ang kanyang pakiramdam, wala na si Jay sa kung saan. Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, galit na galit siya, ngunit hindi siya hinabol. Kahit na ang clutch ay mahalaga, hindi niya kailangan ang pera dahil nahanap niya si Daryl. Pagkatapos ay kumatok siya ng 2 beses sa pinto. Ang cult mistress ay labis na nasasabik habang hinihintay niya na buksan ni Daryl ang pinto. Di nagtagal, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa edad na ang nakatayo. Doon habang nakatingin sa kanya. Sino ang hinahanap mo? Kinakabahan si Monica. Hinahanap ko si Daryl Darby. Sino ang babaeng ito? Mas malinis ba siya? Napaisip si Monica. Walang. Pasensya na sumagot ang babaeng nasa hustong gulang, Daryl. Walang Daryl dito. Maling address ang nakuha mo. Pagkatapos ay sinara niya ang pinto. Ano? Maling address? Tumayo roon si Monica, hindi niya alam ang gagawin. Kinakabahan siya at nagalit. Nang tuluyang naipon niya ang kanyang mga saloobin, napagtanto niya na ang lalaki ay magnanakaw lamang. Naramdaman na nawala si Monica habang naglalakad palabas ng kapitbahayan. Hindi lamang siya hindi nagawang hanapin si Daryl, ngunit ang kanyang clutch ay ninakaw din, wala siyang pera sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi ko nawala ang 2 aklat na ito, sabi ni Monica sa sarili habang kinukuha ang 2 libro mula sa kanyang Amerikana. 2 dami sila ng Supreme Mystery Script. Bago umalis si Monica sa Elysian Island, lihim na niyang kinuha ang mga libro mula sa silid ng Cult Master. Ang Grandmaster Heaven Cult ay sumali sa New World, kaya't ang 2 banal na kasulatan ay hindi dapat manatili sa sila. Iyon ang sinabi ni Monica. Inilayo niya ang mga banal na kasulatan at gumalagala sa daan. Naramdaman niyang nawala siya sa isang lungsod na hindi pa niya nabibisita.
hindi niya alam kung saan pupunta. Wala siyang pera, kaya umupo siya sa isang bench sa labas ng isang mall. Dumilim ang araw at nagsimulang mag-alala si Monica. Ang Donghai City ay napakalaking, paano niya mahahanap si Daryl kung nakaupo lang siya doon? Napagpasyahan niyang tanungin ang paligid kung may nakakaalam tungkol kay Daryl. Kahit na manipis ang sansa, mas mabuti pa rin kaysa umupo doon at hintayin siyang magpakita. Dumilim ito, malapit na magsara ang mall. Marami ang mga tao ay naglakad palabas ng mall. Nag-atubili si Monica bago siya lumakad sa isang binata at nagtanong, paumanhin, kilala mo ba si Darby? Kahit na nalink si Monica ng mas maaga sa gabing iyon, wala siyang pagpipilian kundi ang subukang muli. Wala siyang pera sa kanya, hindi siya maaaring umupo at maghintay lamang. Hindi mahalaga kung ano, kailangan niyang hanapin si Daryl. Tumingin sa kanya ang binata at sumagot, dapat kang pumunta sa tirahan ng Lindon upang hanapin si Daryl. Sinubukang maging sarkastiko ng binata. Si Daryl ay kilala sa Donghai City, narinig ng lahat ang tungkol sa kanya. Hindi inaasahan ni Monica na may isang taong random na malalaman ang tungkol kay Daryl. Kumunot ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita nito. Bakit pupunta ang isang tao sa tirahan ng Lindon upang hanapin si Daryl? Nais ni Monica na magtanong pa, ngunit lumakad na ang binata. Matapos niyang tanungin ang ilang iba pang mga tao, sa wakas ay natagpuan ni Monica ang address ng tirahan ni Lindon. Siya ay nagpasya na pumunta diretso doon. Sa tirahan ng Lindon. Si Lola Lindon ay nagkaroon ng kanyang morning tea sa hall. Ang ilan sa mga nakababatang miyembro ng pamilya ay masayang nakikipag-chat. Si Daryl, ang kanilang manugang na lalaki, ay ginawang biro sa pamilyang Lindon sa Donghai City. Sa wakas, tinanggal nila siya. Isang batang lalaki ang lumakad papasok sa bulwagan at sumigaw. Lola, mayroong isang ginang sa labas at hinahanap niya si Daryl. Isang babaeng hinanap si Daryl? Nakasimangot si Lola Lindon nang marinig ang pangalan. Go and check it out. Humakbang siya patungo sa pangunahing bulwagan at ang natitirang pamilya ng isa sangkapat kabanata 623 ay sumunod sa likuran niya. Si Monica ay nasa pintuan. Nagulat ang lahat nang makita siya. Mukha siyang maganda, kaakit-akit at mayroon siyang seksing katawan. Sino ka? Tanong ni Lola Lindon. Ngumiti si Monica. Excuse me, dito ba nakatira si Daryl? Ano ang relasyon mo kay Daryl? Ang lola nagtanong. Ang natitirang pamilya Lindon ay tahimik na tumingin kay Monica, lalo na kay William. Paano nayugnay ang magandang ginang kay Daryl? Isa pa ba siya sa mga kababaihan ni Daryl? Hindi. Ilan ang mayroon siya? Si Yvonne ay iisa at isa pa ang lumitaw. Hindi mapalagay si Monica sa pagtitig nila sa kanya. Pinilit niyang ngumiti. Kaibigan ako ni Daryl. Kaibigan. Malamig na ngumiti si William. Sa tingin ko ikaw ay isa sa mga mistresses niya. Mukha kang maganda at matikas, ngunit ikaw ay isang murang babae lamang. Ang mga salita ni William ay nag-apoy ng apoy sa lahat. Nagsimula ang lahat na magbigay ng puna sa kanya. Ano ang isang murang babae? Sinimulan siyang pagalitan ng lahat. Nanginginig sa galit si Monica. Ikaw, ano ang pinag-uusapan mong lahat? Ganap na iginagalang siya ng lahat sa Elysian Island. Hindi pa siya napagalitan sa ganoong pamamaraan. Sige, katahimikan. Naglakad si Lola Lindon dala ang kanyang stick na tumitig. Tumingin siya kay Monica. Wala si Daryl dito. Ang bastard ay hindi na naugnay sa pamilya Lindon. Kung gayon, desperadong tanong ni Monica, mayroon ba siyang mga kamag-anak sa Donghai City? Malamig na sumagot si Lola Lindon, siya. Ang pangalawang anak ng pamilyang Darby. Lahat ng kanyang mga kamag-anak ay naroon sa tirahan ng Darby. Pagkatapos, bago siya umalis, siya ay lumingon at sinabi, alagaan mo ang iyong sarili at ang iyong dignidad bilang isang babae. Ano ang makukuha mo bilang may bahay ni Daryl? Abgisi ka lang. Ang pagsara ng pinto pagkatapos nito. Tumayo si Monica sa labas ng bahay, nanginginig ang kanyang katawan. Siya ay napahiya at nagalit, gusto niyang umiyak. Ang cult mistress ay talagang nalungkot. Pumunta siya sa pamilyang Lindon na may pag-asa,
hindi niya inaasahan na mapahiya siya. Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, grabe ang pakiramdam niya. Naghintay siya. Sandali upang huminahon bago siya umalis sa tirahan ng Lindon. Pagkatapos ay tumungo siya sa tirahan ng Darby. Nabanggit ni Lola Lindon na ang mga kamag-anak ni Daryl ay pawang nasa tirahan ng Darby. Kailangan niyang puntahan at alamin ang tungkol sa kanyang sarili. Makalipas ang kalahating oras sa tirahan ng Darby. Ang pamilyang Darby ay nagsagawa ng isang malaking proyekto sa mall. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 10 bilyong pera. Lahat ay naging abala sa nagdaang mga araw, lahat ay nasa labas para sa negosyo. Si Yumi lang ang naiwan sa bahay. Sinuri niya ang mga account upang makuha ang kita ng pamilya Darby para sa buwan. Ang isa sa mga miyembro ng pamilya Darby ay tumakbo papunta sa kanya. Ate, may isang ginang sa may pintuan. Hinahanap niya si Daryl. Isang babae ang nandoon para kay Daryl. Ngumiti si Yumi. May naghanap kay Daryl sa bahay ng pamilya Darby. Alam ng lahat sa Donghai City na si Daryl ay naalis sa pamilya. Hindi plano ni Yumi na salubungin siya, ngunit nag-usisa siya, kaya't pumunta siya sa pintuan. Makalipas ang kalahating oras, ang cult mistress ay nabalisa sa bulwagan habang hinihintay niya si Daryl. Lumabas si Yumi sa hall. Naaakit siya ng cult mistress nang makita siya. Hindi mukhang pamilyar ang magandang ginang. Dapat siya ay mula sa isang lugar na makabuluhan, hindi siya ay tila tulad ng isang ordinaryong tao. Hindi siya hiniling ni Yumi na umalis kaagad. Mausisa siyang nagtanong kay Monica, ano ang kaugnayan mo Daryl? Bakit mo hinahanap si Daryl? Pagkatapos ay idinagdag niya, ako ang hipag ni Daryl. Sumagot kaagad sa kanya si Monica nang marinig na si Yumi ay hipag ni Daryl, ako ay mabuting kaibigan ni Daryl. Isang mabuting kaibigan ni Daryl? Nagulat si Yumi, ngumiti siya. Nang makita ang pulang-pulang mukha ni Monica, naniniwala siyang tiyak na may hindi pangkaraniwang relasyon. Si Daryl ay tila may kinagawian sa lahat. Sister, is Daryl here? Tuwang-tuwa na tanong ni Monica. Pagod na pagod si Monica. Wala siyang pagkain o tubig sa buong araw at pinagalitan siya ng pamilyang Lindon. Ishmin. Sumiyang humiti si Yumi. Hindi siya nakatira dito. Sa alam ko, wala siya sa Donghai City. Nakahiga si Yumi dahil wala siyang ideya kung nasaan ang walang kwentang Daryl. Wala si Daryl sa Donghai City. Ano ang gagawin ko? Nag-aalala si Monica. Hindi sigurado si Monica kung ano pa ang gagawin. Ate, kararating ko lang sa Donghai City at lahat ng pera ko ay ninakaw. Wala na akong pupuntahan. Inaasahan ni Monica na papayagan siya ni Yumi na wala siyang pera. Naintindihan ni Yumi ang ibig sabihin ni Monica. Siya. Nagkunwari na bigyan ito ng isang pag-iisip bago niya sinabi, ako ang kanyang kapatid na babae in batas, ang dapat kong gumawa ng ilang mga pagsasaayos para sa iyo. Gayunpaman ang Darby. Ang paninirahan ay buong sinasakop. Bukod dito, hindi maganda ang takbo ng aming negosyo sa pamilya, kaya wala rin akong maibigay na pera sa iyo. Kabanata 624. Nabigo si Monica. Kinagat niya ang labi at sinabing, hindi ako humihingi ng anuman. Kailangan ko lang ng matuluyan at kaunting makakain habang hinihintay ko si Daryl. Upang bumalik. Wala siyang ibang pagpipilian. Ngumiti si Yumi habang nagpapanggap na nagmamalasakit. Huwag kang mag-alala, kaibigan ka ni Daryl, kaya't ginagawa tayong pamilya. Ako ay hindi kayo pababayaang yumao ng tirahan. Yumi patuloy na sabihin, bakit hindi ako makakuha ng isang trabaho para sa iyo? Maaari kang manatili doon at kumita ng pera. Ipaalam ko sa iyo kung mayroon akong anumang balita mula kay Daryl. Mabuti iyon, sagot ni Monica na walang pag-aalangan habang tumango siya. Maraming salamat. Ang cult mistress ay napabuntong hininga. Sa wakas, mayroon siyang matutuluyan. Naniniwala pa rin siya na ang hipag ni Daryl ay hindi kailanman saktan mo siya. Mahusay. Hayaan mo akong mag-ayos ng isang bagay para sa iyo. Tumayo si Yumi at inabot ang telepono. Ang kaibigan ni Yumi ay nagbukas ng isang karaoke bar. Plano ni
Yumi na inirekomenda si Monica na magtrabaho doon, ang may bahay ni Irizgi, na may trabaho sa ganoong lugar, galit na galit siya. Yumi hindi mapigilan ang pagtawa ng maisip niya. Yan mahinahon siyang nagsalita sa telepono, "Kumusta, narinig ko na kailangan mo ng tulong sa iyong bar." Inirerekomenda ang isang magandang ginang. Ang cook mistress ay naupo doon, hindi niya alam kung ano ang kakaharapin niya sa lalong madaling panahon. Tinapos ni Yumi ang tawag at lumakad pabalik sa hall na may isang ngiti. Ibinigay niya ang address ng bar kay Monica at sinabi sa kanya na ang trabaho ay nakaayos. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Monica sa address na ibinigay sa kanya ni Yumi. Ito ay isang bagong bukas na karaoke bar. Naramdaman ni Monica ang isang bagay na hindi tama pagdating niya, ngunit pinanatili niya ang kanyang katahimikan. Inirekomenda siya ng hipag ni Daryl, marahil ang mga tao roon ang mag-aalaga sa kanya. Ang tagapamahala ng bar, isang ginang na talagang makapal ang makeup ay si Janet. Karamihan sa mga tao ay tinawag siyang Sister Janete. Tumingin si Janete kay Monica at tumango ng kasiya siya. Hindi masama, gandang kagandahan. Ang titig ni Janete ay nakaramdam ng pakiramdam na hindi komportable si Monica. Hindi siya sigurado kung bakit tumingin siya sa ganoong pamamaraan. "Sister Janete, salamat sa pag-aalaga mo sa akin," mahinang sabi ni Monica. Umiti si Janete, "Huwag kang mag-alala, tiyak na aalagaan kita." Nabanggit ni Yumi sa panawagang huwag gumawa ng anumang espesyal na pag-aayos o alagaan ang karagdagang pag-aalaga kay Monica, walang espesyal na paggamot. Sa sinaunang libingan sa Yellow Dragon Mountain, sina Daryl at Yvette ay nasa tabi pa rin ng kristal. Kabaong, nasa pagbubungkal pa rin sila. Ang Immortal Energy Palm ay kakaiba. Matapos ang maraming araw, hindi pa nalalaman ni Daryl ang buong proseso ng paglilinang. Mukhang kailangan pa nila ng mas maraming oras. Si Daryl at Yvette ay nakatuon sa kanilang paglilinang na nakalimutan nila kung nasaan sila. Sa nakaraang ilang araw, kapag si Daryl ay sa paglilinang, dalawang makabuluhang insidente ang nangyari. Una, ito ang Elysium Gate. Ang Elysium Gate ay sumira ng ilang madilim na kapangyarihan sa nakaraang ilang araw. Ang lahat ay labis na nagpapasalamat sa sila. Ang iba pang insidente ay ang isang bagong sekta na bumangon, ito ay ang Flower Mountain Sect, at si Dax ay ang sekta master. Ang Flower Mountain Sect ay may halos 10,000 mga miyembro mula nang magsimula ito. Nagtataka ang lahat kung paano ang isang bagong sekta ay maaaring magkaroon ng 10,000 mga miyembro. Matapos sirain ni Daryl, Dax at Chester ang sektang Kunlun, nahuli nilang buhay ang lahat ng mga kasapi. Pagkatapos ay nakuha ni Dax silang lahat upang sumali sa kanyang Flower Mountain Sect. Sa Kunlun Town, ito ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa ibaba lamang ng Kunlun Mountain. Kilalang-kilala ito dahil sa sektang Kunlun. Sina Dax at Chester ay nasa isang bar sa Kunlun Town para sa inumin ang kanilang mesa ay mayroong maraming masasarap na pagkain. Nagmamalaki at masaya si Dax mula nang maiset up niya ang Flower Mountain Sect. Tinanong ni Chester, "Dax, paano mo nabuo ang pangalang Flower Mountain Sect? Nais mo bang maging Monkey King?" Kahit na ipinagmamalaki ni Chester ang bagong sekta ni Dax, naisip niya na masyadong nakakatawa ang pangalan. Tumawa si Dax. Si Dari ang nakaisip ng pangalan. Nabanggit niya ito noong pinag-uusapan ko ang tungkol sa pagsiset up ng isang bagong sekta. Halika isipin ito ay lubos na nakakatawang pangalan. Pareho silang nagkatinginan at nagtawanan. Oh, tama. Biglang kinuha ni Dax ang kanyang cellphone. At nagreklamo, "Tinawagan ko si Daryl noong isang araw upang makipagkita sa amin sa Kunlun Mountain upang tingnan ang kayamanan ni Leroy. Doon ilang araw na ngayon at wala pa rin siya rito at hindi ko maabot ang cellphone niya." Bumuntong hininga si Chester. Ano ang balak niya? Akala ko mabibigyan natin siya ng sorpresa. Inabot niya ang isang banal na kasulatan. May berdeng takip ang banal na kasulatan, at ang mga salitang Supreme Mystery Script ay nakasulat sa ibabaw nito. Natagpuan nila ang banal na kasulatan sa kayamanan ni Leroy. Sa Carter family ito ay mayroon na taglagas. Ang Carter Mansion ay napakamagulong, ito ay isang masaya kapaligiran.
Birthday Sara amin ay nasa 3 araw, lahat ay magiging doon para sa kanyang kaarawan party. Sara ay sa kanyang kwarto. Maraming mga gintong maskara sa istante malapit sa pintuan, lahat ng mga maskara ay natatangi. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay magulat kung makikita nila iyon. Ang mga maskara ay simbolo ng Sectmaster. Indomitable Darby. Alam ng lahat na ang Indomitable Darby ay maglalagay ng isang ginintuang maskara sa tuwing siya ay lumitaw. Mayroong ilang siyam na mga dragons ng katarungan ng dragon sa tabi ng kama ni Sara din. Si Sara ay isang malaking tagahanga ng Elysium Gate. Hinahangaan niya ang Indomitable Darby, panaginip niya na makilala ang lalaki. Nang marinig niya ang tungkol sa kung paano nawasak ng Elysium Gate ang ilang madilim na kapangyarihan, hinahangaan ni Sara ang lalong hindi masusuka si Darby. Naisip niya na siya ang pinakadakilang bayani sa buong mundo. Kumuha siya ng gintong maskara at pinunasan ito ng mabuti. Ang kanyang ama ay si Zoran at ang kanyang ina ay si Susan. Mayroon din siyang kapatid na babae, si Rachel. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang pamilya. Mumiti ang lahat habang nakatingin sa kanya. Nag-aalala si Susan. Ang kanyang anak na babae ay labis na humanga sa Indomitable Darby, ang kanyang silid ay puno ng mga watawat at maskara. Isinuot ni Sara ang maskara na kanyang pinunasan at tinanong si Rachel, ano ang hitsura ko, sister? Mukha ba akong Indomitable Darby? Tumawa si Rachel. Hindi ko pa nakilala si Indomitable Darby. Bukod, lahat ng iyong mga maskara ay hindi tunay, sila lang mga kopya. Pagkatapos ay kinuha Rachel isang gintong maskara at wore ito sa paglipas ng kanyang mukha. Rachel humanga rin Indomitable Darby. Ang lahat ng mga kababaihan ay humanga sa isang bayani katulad niya. Sara natawa. Kapag ako matugunan sa kanya sa hinaharap, siguro gusto niya bigyan mo ako ng isang tunay na gintong maskara. Nagkatinginan sina Susan at Zoran at ngumiti nang marinig ang sinabi ng kanilang anak na babae. Sinabi ni Susan, Sara, ang iyong ika-negatibo 18 kaarawan ay sa 3 araw. Mayroon ka bang mga kahilingan? Ngumiti si Zoran. Nakatanda ka na sa edad na 18. Taong gulang. Sabihin mo sa akin ang iyong mga hiling, at susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ito para sa iyo. Talaga? Nasabik si Sara. Mga hiling. Ang aking unang hiling ay ang aking kapatid na si Daryl, ay makarating sa aking pagdiriwang. Hindi niya nakita ng saglit ang kanyang kapatid, namimiss niya siya. Daryl? Ngumiti sina Zoran at Susan. Si Daryl ang kanilang Diyos. Tiyak na nandyan siya para sa his birthday party. Tumango si Zoran. Mabuti na lang tatawag ako sa kanya mamaya. Malaki. Tumango si Sara at pagkatapos ay nagpatuloy na sabihin ang aking pangalawang hangarin ay ang Indomitable Darby na dumating sa aking kaarawan. Medyo nahihiya si Sara. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay humanga kay Indomitable Darby. Sila ay tiyak na naninibugho ng kanyang kung siya nag-aral ng kanyang party. Inaabangan niya ito. Nagulat si Zoran, ngunit mumiti siya. Ito ay ang Elysium Gate Sectmaster, walang paraan para makipag-ugnay sa kanya si Zoran. Paano niya ipapadala ang imbitasyon sa kanya? Bago pa tumugon si Zoran, sinabi ni Rachel, Ate, si Indomitable Darby ay isang bayani at sinusuportahan ko ang iyong pangalawang hiling. Tulad ng para kay Daryl, siya ay a nobody. Nainis si Rachel nang marinig ang pangalan ni Daryl. Sumagot si Sara, si Daryl ay kapatid natin. Sa palagay ko siya ay kasing lakas ng Indomitable Darby. Huwag kalimutan, makakagawa rin siya ng mga elixir. Hindi pa maintindihan ni Sara ang dahilan kung bakit ayaw ni Rachel kay Daryl. Naramdaman niya na siya ay isang mabuting tao. Sumagot si Rachel, maaari mong aminin na si Daryl ay iyong kapatid, ngunit hindi ko gagawin. Patuloy niyang sinabi, si Daryl at Indomitable Darby ay may parehong apelyido. Gayunpaman, magkakaiba sila. Paano mo maikukumpara ang pareho sa kanila? To Rachel, Indomitable Darby was the only hero for siya, it was i-insult to compare Daryl with him. Kumunot ang noo ni Zoran. Rachel, bakit mo nasabi iyon tungkol sa iyong kapatid? Wala sa linya si Rachel.
Tumango rin si Susan, siya ay nais na huminto si Rachel. Maraming beses na siyang nakiusap kay Daryl bago siya nangako na hindi na magsasalita tungkol sa pangyayari sa bulaklak ng peach na bulaklak muli. Hindi napansin ni Rachel ang hudyat ni Susan. Patuloy niyang sinabi, pare, tama ako. Hindi nasisiyahan si Darby na talo ang 10 mga villain, ang Coastline Sect at ang Spirit Flame Sect. Lahat ng mga magagaling na gawa. Ngumisi si Rachel. Kumusta naman si Daryl? Siya ay lamang ng isang inutil na tao kanino lahat ng tao despises. Zoran ay nayayamot kapag siya ay narinig Rachel belittle Daryl. Susan sensed na ang kapaligiran ay hindi tama. Fine, ni makipag-usap tungkol dito anymore ipaalam. Susan tumingin kay Sarah at sinabi, Sarah, susubukan naming tulungan ka sa iyong pangalawang hangarin, ngunit hindi namin alam ang tunay na pagkatao ni Indomitable Darby. Sinabi ni Zoran, tama iyan, walang sinumang nakakilala sa kanya, at walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Wala akong pakialam, gusto kong makilala siya. Giit ni Sarah habang nakayakap kay Susan. Ngumiti si Susan at tumingin kay Zoran. Bakit hindi tayo kumuha ng isang taong magpapadala ng imbitasyon card sa Elysium Gate? Baka dumating si Brother Indomitable Darby. Kahit na hindi niya siya nakilala, naniniwala si Susan na ang Elysium Gate Sectmaster ay magiging isang mas matanda sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag bilang isang kapatid. Mabuti. Tumango si Zoran. Susubukan niya ang kanyang makakaya upang matupad ang 18 bihi ng mga pagbati sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Mas maraming oras ang lumipas sa sinaunang libingan sa Yellow Dragon Mountain. Bumuntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata, isang maliwanag na ilaw ang nagniningning mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa. Naramdaman ni Daryl ang lakas na nakataas mula sa kanyang katawan, nag-ikot ang kapaligiran. Natapos niya ang paglilinang ng Immortal Energy Palm. Ngumiti si Daryl, excited siya. Ang kanyang paglalakbay sa sinaunang libingan ay naging napakamabunga. Hindi lamang siya na-upgrade sa susunod na 3 antas, ngunit nilinang din niya ang Immortal Energy Palm. Ito ay kahit na mas mahusay kaysa sa Ascension ng 9-9. Natuwa rin si Yvette, natapos na rin niya ang kanyang paglilinang. Ang Immortal Energy Palm ay napakalakas, karapat-dapat sa lahat ng oras na ginugol namin dito. Tumango si Daryl. Tama siya. Naroon sila ng higit sa 20 araw, ngunit sulit ang pagsisikap. Master Zhao Yun, magpasalamat ako magpakailanman sa iyo. Hindi ko kailanman gagamitin ang kapangyarihang ito upang lumikha ng gulo para sa ating lipunan. Yumuko si Daryl sa kabaong kristal, siya ay tinutukoy. Ginawa din ni Yvette, kumuha siya ng bow at sinabi. Salamat, Guro. Kahit na siya ay isang prinsesa, yuyuko pa rin siya sa kanyang master, kinuha niya ang kanyang elixir at nilinang ang Immortal Energy Palm. Mabuti, tara na, sabi ni Daryl kay Yvette, at agad silang umalis. Sinira din ni Daryl ang Immortal Energy Palm banal na kasulatan sa stele bago sila umalis. Ito ay isang malakas na banal na kasulatan, hindi ito dapat makita ng mga may masamang balak. Mas mabuti kung nawasak ito. Nang marating nila ang pasukan ng Yungib, nakita nila ang Royal Rat Guard at ang Royal Ox Guard ay naghintay para sa kanila doon. Ang Royal Rat Guard ay natuwa nang makita si Yvette. Siya ay mabilis na sumulong at binati siya. Namangha si Daryl sa mga Royal Guards ni Yvette. Ito ay tapat sa kanila na maghintay para sa kanya. Tumunog! Tumunog! Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Daryl. Kumunot ang noo niya. Walang signal sa kuweba. Paglabas pa lang niya, cellphone niya agad na tumunog. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita na si Zoran iyon. Bakit siya tatawagan ng kanyang ninong? Sinagot agad ni Daryl ang tawag. Parang masaya si Zoran nang kumonekta ang tawag. Daryl, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Maraming beses na kitang tinawagan. Ninong, naging abala ako sa nakaraang mga araw. Ngumiti si Daryl. Tumango si Zoran sa sarili. Makinig, ika. 18 kaarawan ni Sarah bukas at dapat kang dumating. Ikaw, ano ang nangyari? Tumingin si Daryl sa kanyang cellphone, namatay ang baterya.
Siya ay nasa loob ng yungib ng maraming araw. Kahit na hindi pa niya nagamit ang kanyang cellphone, patay na ang baterya. Ang cellphone shutdown bago nila natapos ang tawagan ay inimbitahan siya ni Zoran sa birthday party ni Sarah ang susunod na araw. Nagustuhan ni Daryl si Sarah, siya ay isang kaibig-ibig at kaibig-ibig na batang babae. Sumipol si Daryl. Hindi nagtagal, isang puting anino ang lumipad sa kalangitan sa bilis ng bilis. Ito ay ang agila ng Niebe. Ang agila ng Niebe ay naghintay sa malapit kapag si Daryl ay nasa yungib. Hindi pa ito umalis at nasisiyahan na marinig ang sipol ni Daryl. Mabilis itong lumipad kay Daryl at hindi sinasadyang kumalabog sa kanya ng mahina. Hinawakan ni Daryl ang kanyang mga balahibo at pagkatapos ay tumalon sa kanyang likuran. Pagkatapos ay lumipad sila sa Carter Mansion. Pinadyak ni Yvette ang kanyang mga paa. Hoy, kukuha ka ng agila ng Niebe, ngunit paano ako? Paano ako makakabalik sa Donghai City? Tanong ni Yvette. Daryl. Nagkibit balikat. Maaari mong gawin ang nais mo, may paa ka diba? Ikaw, kinagat ni Yvette ang labi. Bakit hindi mo ako maanyayahan na sumakay sa agila ng Niebe? Maaari itong magdala ng ilang mga tao. Paumanhin, Princess Yvette. Ngumiti si Daryl. Ako ay papunta sa Carter Mansion sa Mid-City. Kakailanganin mong maghanap ng sarili mong paraan pa uwi. Pinay ni Daryl ang liig ng snow agila. Ang higanting ibon kabanata 628 ay huni at ikalat ang mga pakpak nito bago ito lumipad. Daryl, hintayin mo ako. Nanginginig sa galit si Yvette, kinuyom niya ang mga kamao. Naalala niya ang nangyari sa yungib. Pinamasahe niya ang kanyang paa at binati siya bilang kanyang ama. Pulang-mapula ang mukha niya habang naiisip ang nangyari. Si Daryl ay nasa agila ng Niebe at sila ay nasa langit. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit pakiramdam ni Daryl na parang may kulang. Nararamdaman na ito ay isang bagay na mahalaga, ngunit hindi niya maalala kung ano ito. Nakalimutan niya na ililigtas niya ang cult mistress. Nang umalis siya sa yungib, naputol siya sa tawag ni Zoran, at pagkatapos ay nakalimutan niya iyon. Sa Carter Mansion sa Mid-City. 6 na ng gabi at hindi pa nagdidilim ang araw. Ang buong Carter Mansion ay nailawan ng mga makukulay na ilaw. Ang hardin, koridor at kung saan man ay puno ng mga ilaw. Ito ang birthday party ni Sarah kinabukasan. Lahat po sa pamilyang Carter ay pinalamusyan ng masaya ang mansyon. Isang malaking, puting agila ang lumipad sa kalangitan. Wow, anong laking agila! Napakaganda nito. Teka, may isang tao sa agila. Eat that, Master. Bumalik na si Master. Namangha ang buong pamilya Carter na makita si Daryl na nasa agila ng Niebe. Bumaba ang higanting agila at lumapag sa hardin. Ang lahat ay nagtipon upang tingnan ang Niebe ng agila. Nagtataka ang lahat, ngunit wala sa kanila ang humakbang palapit sa ibon. Ang agila ng Niebe ay nasasabik na makita ang lahat, ito. Tuloy-tuloy na flap ng mga pakpak nito. Mabuti yan. Ituloy mo na at maglaro. Ngumiti si Daryl habang kausap ang snow agila. Ang mga agila ng Niebe ay nagkalat ng mga pakpak at lumipad, nawala ito sa kalangitan. Namangha ang lahat, anong hindi ka panipaniwalang nilalang. Dumaan si Daryl sa karamihan at papasok sa hall. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi siya nagdala ng regalo sa chassis. Sarah ang pinakamagandang tao sa pamilyang Carter. Paano hindi niya handa ang isang malaking regalo para sa kanyang 18 kaarawan? Agad niyang kinuha ang cellphone at dinyal ang number ni Zephyr at hiningi sa kanya na kumuha ng regalo para sa birthday girl. Pagkatapos nito, pumasok si Daryl sa hall. 2 magagandang kababaihan ang sabay na pumasok din sa bulwagan. Sila Sarah at Rachel, at ang mga ito ay maganda sa kanilang sariling pamamaraan. Si Sarah ay nakasuot ng isang puting-puting damit at perpektong ipinamalas nito ang kanyang katawan. Mukha siyang kaibig-ibig. Si Rachel ay nasa isang pares ng masikip na pantalon na itim at mukhang sexy siya. Kapatid Daryl. Nagulat si Sarah at nasasabik nang makita si Daryl. Tumakbo siya papunta sa kanya at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Nasisiyahan si Daryl sa sandaling ito. Si Sarah ay lumaki sa isang perfect lady. Ngumiti si Daryl.
Sarah, namiss mo ba ako? Tumango si Sarah. Bawat solong araw. Hinawakan ni Daryl ang kanyang ulo, ang kanyang maliit na kapatid na babae ay masyadong kaibig-ibig. Kinunot ni Rachel ang kanyang mga mata at sinabing, Sarah, bumaba ka agad. Paano niya yakapin ang walang kwentang lalaking iyon? Paano niya ito yakapin sa ganoong pamamaraan? Masyadong hindi magalang. Don't care, masaya ako. Ngumiti si Sarah. Kapatid na Daryl, ano ang ibinibigay mo sa akin para sa aking kaarawan bukas? Derry. Ngumiti. Huwag kang mag-alala, little girl. Ko na inihanda ng isang malaking kasalukuyan para sa iyo. May magpapadala dito bukas. Isang sorpresa. Talaga? Tuwang-tuwa si Sarah, hinalikan niya si Daryl sa pisngi. Kapatid Daryl, ikaw ang pinakamahusay. Awkward na ngumiti si Daryl. Sarah. Inis na si Rachel. 18 taon si Sarah sa susunod na araw, siya ay isang matanda. Paano kaya she kiss someone like that, lalo na si Daryl? Hindi pinansin ni Daryl si Rachel at ngumiti. Sabihin mo sa akin, Sarah. Ano ang mga hiling mo? Hayaan mong tuparin ko ang iyong wish sa kaarawan. Si Sarah ay sobrang cute, tratuhin siya ni Daryl tulad ng kanyang biological sister. Tuwang-tuwa na. Sinabi ni Sarah, mayroon akong 2 nais. Ang una ay dumalo ka sa aking kaarawan. Natutupad ito ngayon. Ang iba kong hangarin ay upang makilala ang Elysium Gate Sectmaster. Kapatid Daryl, maaari mo ba siyang yayain sa aking pagdiriwang? Natuwa si Daryl. Tila tulad ng Zephyr ay pinamamahala ang maayos ang Elysium Gate, talagang hinahangaan ni Sarah ang sekta. Daryl. Nadama komplikado. Madaling matupad ang kanyang hiling na makilala ang Indomitable Darby, ngunit hindi siya maaaring nandoon bilang 2 tao sa parehong lugar at sa parehong oras. Pinag-isipan ito ni Daryl at sinabing, palagi siyang wala, kaya hindi ko siya maanyayahan. Bakit hindi ko? Anyayahan ang iba pa niyang mga miyembro, Henry B. General, The 4 Warlords at the 10 Heaven Masters. Tuwang-tuwa si Sarah nang marinig iyon. Talaga? Tumalon siya pababa at pababa. Si Darby ay wala roon, si Henry B. General, ang 4 na Warlords at ang 10 Heaven Masters ay magaling din, lahat ng kanyang mga kaibigan ay naiinggit sa kanya. Tumango si Daryl. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Inaanyayahan ko sila sa iyong birthday party bukas. Tumawa si Rachel at sinabi, anong sinungaling? Sa palagay mo malaya silang makakapasok sa pagdiriwang? Magkakaroon ba ng oras ang mga dakilang bayani na dumalo sa birthday party ng isang batang babae? Parang nakakatawa ito. Tinitigan ni Rachel si Daryl at sinabing, huwag kang magsinungaling kay Sarah. Ito ay kanyang kaarawan bukas. Huwag mo na lang siyang bigyan ng walang laman na pangako. Ito ay isang kakilakilabot na bagay na dapat gawin. Na ang kasalukuyan ay nandyan lamang sa susunod na araw. Nakatawa na isipin na maaari siyang mag-imbita ng mga bayani mula sa Elysium Gate sa pagdiriwang. Kinamumuhian ni Rachel si Daryl. Shit! Ano ang nangyayari kay Rachel? Bakit niya? Ginugulo ang pag-uusap namin ni Sarah. Naisip ni Daryl. Naiinis siya sa kanya. Tumingin siya kay Rachel at ngumiti ng malamig. Sino ang nagsabi sa iyon na hindi sila pupunta? Ang mga tao mula sa Elysium Gate ay tatanggapin ang aking paanyaya. Bakit kanila pakikinggan? Tumawa si Rachel. Sino sa palagay mo ikaw? Bakit ka makikinig sa Elysium Gate? Ikaw ay manugang lamang. Lalong tumawa si Rachel. Sa pagkakaalam ko, hindi ka man maging manugang ngayon. Narinig kong pinatalsik ka ng pamilya Lindon. Walang magbibigay ng Adam tungkol sa iyo, lalo na ang Elysium Gate. Anong sinungaling? Galit na galit si Daryl, ngunit pumiti siya at sinabi, tumanggi akong makipag-usap sa iyo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hinawakan ni Rachel ang kamay ni Sarah at sinabi ulit, Sarah, lumayo ka sa taong walang silbi na ito. Sa asinema sa Red Flag Street, sa Donghai City. Sina Lily at Wade ay nakaupo sa huling hilera sa SA Theater. Si Wade ang kandidato ni Samantha para sa kasintahan ni Lily.
Si Lily ay may isang tub ng popcorn habang pinapanood nila ang romance film sa screen. Ito ay isang malungkot na kwento. Umiyak si Lily nang maghiwalay ang lead male character sa babaeng karakter. Lilibud, maaari kang umiyak sa balikat ko, malumanay na sabi ni Wade. Ngumiti si Lily, salamat, ngunit mabuti lang ako. Huminga ng malalim si Wade nang makita ang lakas ng loob na hawakan ang kamay ni Lily habang nakangiti. Lilibud, nakakaantig ang pelikulang ito. Pupunta ba tayo sa kape pagkatapos nito? Maaari tayong maghiking bukas dahil malaya ako. Let go is para sa isang nakaka-relax hike. Wade ay tumingin sa Lily enthusiastically. Dahil sinimulan nila sa petsa tungkol sa higit sa isang linggo na ang nakaraan, siya ay hindi nagkaroon ng pagkakataon upang ay hold Lily kamay. Siya itched upang ay hold ang kanyang kamay. Nagpanik si Lily nang hawakan ni Wade ang kamay niya. Siya sumagot, ayokong pumunta kahit saan bukas. Siguro sa susunod. Nagulat si Wade. Bakit? Kinagat ni Lily ang mga labi at sinabing, hindi ako handa. Ano ang kailangan mong ihanda para sa hiking? Kailangan mo lang ng isang set ng sports attire, nakangiting sabi ni Wade. Sumama ka sa akin, mangyaring Lilibud. Hindi siya maaaring tanggihan ni Lily, kaya sumang-ayon siyang sumama. Siya. Matapos ang ilang araw kasama si Wade, naramdaman ni Lily na siya ay isang mabuting tao. Maganda. Siya ang hitsura, at mayaman siya ang perpektong kandidato para sa isang kasintahan. Kahit na konserbatibo si Lily, hindi niya hinila binaliktad ang kanyang kamay, hinayaan niyang itago ito ni Wade. Kinabukasan sa Carter Mansion sa Mid-City. Ito ang birthday party ng bunsong anak na babae ni Sir Carter. Ang mansion ay nagkaroon ng isang mahusay na maligaya kapaligiran. Palaging pinapabura ni Sir Carter ang kanyang bunsong anak na babae, napakaraming tao ang dumating upang ipagdiwang ang kanyang 18 kaarawan. Maraming uri ng mga marangyang kotse ang nakaparada sa lot malapit sa hardin. Ang mga kinatawan mula sa maraming bantog na pamilya at iba't ibang mga sekta ay naroon upang dumalo sa birthday party ni Sarah. Kahit na ang lahat ay naroroon upang dumalo sa birthday party, nandoon din sila dahil kay Zoran. Ang pamilyang Carter ay isang tanyag na pamilyang magsasaka. Ang buong pamilya ay nagsasaka, lalo na si Zoran. Siya ay iginagalang ng lahat, kasama ang mga sekta ng Panginoon mula sa 6 na sekta. Bukod dito, ang asawa ni Zoran, si Susan, ay kilala rin sa kanyang kaalaman tungkol sa pagbuo. Mayroon siyang advanced na pag-unawa sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang ng lahat ng mga sekta ang pamilya Carter at kung bakit nandoon sila upang ipagdiwang ang kaarawan ni Sarah. Ang mga bisita ay nagsisiksik sa hardin. Ang lahat ng mga nakatatandang pinuno ay nakaupo sa mga talahanayan ng ihi. Naroroon sina Master Leonard, Master Reed at Abbess Mother. Serendipity. Bukod dyan, ang sekta ng mga beggars at sektor ng island ng Peach Blossom ay naroon din. Ang kaarawan ni Sarah ay isang makabuluhang kaganapan sa mundo ng paglilinang. May isa pang mesa sa harap at puno ito ng mga regalo mula sa lahat. Ang mga regalo ay dumating sa lahat ng uri at sukat, at nagsama ito ng isang metro na taas na eskultura ng jade, bodha at isang purong gintong espada. Ang mga panauhin ay mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, sila ay hindi sigurado kung ano ang nais matanggap ni Sarah. Kaya, karamihan sa kanila ay pumili ng pinakamahal na regalo. Naisip nila na hindi sila dapat mag-ipon ng gastos para sa isang anak na babae mula sa pamilyang Carter. Naglakad sina Zoran at Lily sa hall kasama ang kanilang 2 anak na babae. Si Zoran ay nagsuot ng mahabang balabal, formal siya at mabait. Suot ni Susan ang isang mahabang pulang damit, ang sexy niya kasing karaniwang ginagawa niya. Ang taas na hiwa ng damit sa kanyang hita ay ipinakita ang kanyang magagandang mahahabang binti. Ang paningin na iyon ay umakit sa lahat. Wow! Namangha ang lahat sa kagandahan ni Susan. Pansin din ng mga panauhin ang magkapatid na sina Rachel at Sarah. Kapwa sila nagmana ng kagandahang hitsura at perpektong katawan ng kanilang ina. Ang hitsura nila ay masyadong maganda para sa kanilang edad. Wow, napakaswerte ni Sir Carter. Mayroon siyang kaakit-akit na asawa at 2 magagandang anak na babae.
Kahit sino ay napakaswerte na maging manugang sa pamilyang Carter. Pangarap kong pakasalan ang isa sa dalawang kapatid na babae. Ang lahat ng mga kalalakihan ay marahan na nag-chat. Ngumiti si Zoran at binati ang lahat. Salamat sa pagtitipid ng iyong oras upang dumalo sa birthday party ng aking anak na babae. Magpasalamat magpakailanman nagpapasalamat. Mangyaring mag-enjoy kayo. Si Susan ay tumayo sa tabi niya, mukha siyang matikas habang nakangiti at tumango sa lahat. Ang mga pana ay tumango sa kanya. Sir Carter, tiyak na masisiyahan tayo sa ating sarili. Maaari tayong uminom ayon sa nilalaman ng ating puso. Tumango si Zoran at lumingon sa kanyang anak na babae. Sarah, ang mga panauhin ay narito para sa iyong kaarawan, kaya mangyaring sabihin ang ilang mga salita. Ngumiti si Sarah. Salamat sa pagpunta sa birthday party ko. I am so happy nandito ka. Mangyaring mag-enjoy ang inyong sarili at uminom ng hanggang maaari. Nagtawanan ang lahat. Masyadong kaibig-ibig ang anak na babae ni Sir Carter. Tumingin si Sarah sa paligid at hinila si Rachel. Ate, bakit wala si kapatid Daryl? Hindi pa ba siya gising? Hindi lamang si Daryl. Wala doon, ngunit wala sa mga miyembro mula sa Elysium Gate na dumating din si Sarah ay mukhang nabigo. Nang sila ay nakita ang pagkadismaya sa mukha ni Sarah, Zoran at Lily ay tumingin sa bawat isa at sighed. Zoran ginawa ang lahat ng makakaya niya upang mag-imbita ng mga miyembro mula sa Elysium Gate, ngunit hindi siya ay pamahalaan upang makakuha ng mga ito sa partido. Ang Elysium Gate sekta ay palaging misteryosong, wala talagang nakakakilala sa kanila. Saral! Biglang may boses na tumawag. May isang taong naglalakad na masayang patungo sa pamilya. Si Daryl yun. Pormal na nagbihis si Daryl ng tradisyonal na kasuotan. Mukha siyang matalino at gwapo pagkatapos niyang magbihis. Kapatid Daryl. Sumugod sa tuwa si Sarah. Kapatid Daryl, ang bait mo. Ngayon. Tumawa si Daryl. Sa gayon, kaarawan ng aking kapatid, syempre, kailangan kong magmukhang matalino. Bago pa tumugon si Sarah, sarkastikong sinabi ni Rachel. Hindi masama para sa isang hayop. Agad na naglaho ang magandang kalagayan ni Daryl. Pumunta siya upang umupo sa mesa ng A. Si Daryl ay anak ni Zoran, kaya, syempre, makaupo siya sa mesang iyon. Sa pagkakaupo niya, maramdaman ni Daryl na parang may nakatingin sa kanya. Ito ay a best mother serendipity, tinitigan niya ng malamig si Daryl. Ito ay pareho sa mga masters ng sekta mula sa 6 na sekta, lahat sila ay malamig na tumingin sa kanya. Hindi naman nag-alala si Daryl. Isa na siyang level 4 Martial Marquis. Ang kanyang pambihirang kasanayan ay kasama ang Ascension of the Nine Dragons, the Grand Destruction Art, at ang Immortal Energy Palm. Tinaas ni Daryl ang baso at humigop ng masarap na inumin. Wala siyang dapat ikabahala sa kanyang kakayahan, kahit na makilala niya ang isang martial saint. Bukod, sino ang maglakas loob na hamunin siya sa Carter's mansion? Ngumiti si Daryl habang nakatingin sa Abyss Mother Serendipity. Sinabog ng Abyss Mother Serendipity ang kanyang kamay sa mesa at tinuro si Daryl. Daryl, you bastard! How dare you come here? Ngumiti si Daryl. Ito ang tirahan ng aking ninong, bakit hindi ako narito? Ang Abyss Mother Serendipity ay kumunot ng kanyang mga mata. Ang bawat isa sa kanilang komunidad ay nakarinig ng balita tungkol sa kung paano kinuha ni Zoran si Daryl bilang kanyang Diyos. Sa makatuwid, lohikal na naroroon si Daryl. Paano makaupo ang bastardo na ito sa parehong mesa sa akin? Naisip ni Abyss ina. Galit na galit si Abyss Mother Serendipity, malapit na niyang iguhit ang kanyang espada. Nararamdaman ni Zoran na parang may hindi tama. Ngumiti siya at sinabi lahat. Kaarawan ng aking anak na babae. Ibagsak natin ang lahat ng ating pagkakaiba at magsaya. Walang magawa ang Abyss Mother Serendipity kundi umupo pababa gayunman, galit na galit pa rin siyang nakatitig kay Daryl. Ang pangulo ng Mid-City na La Fortuna na may regalo mula sa King Dynasty. Ang isa sa mga tagapaglingkod ay inihayag na mas maraming mga bisita ang dumating. Ang Red Blade Secmaster na may isang regalo sa Green Level Weapon, isang asul na water sword. The President of Starry Entertainment Company, with a regal of a crystal na sing-sing na brilyante.
Pagkatapos ng halos 1 oras, dumating na. Bumiti si Zoran at inanunsyo, mahusay. Tangkilikin natin ang ating sarili ngayong gabi. Magsimula ang kapistahan. Ipinalakpak ni Rovan ang kanyang mga kamay at ilang daang mga waitress ang lumabas kasama ang mga plato ng masarap na pagkain. Hinahain ang mga pinggan, lahat sila ay marangyang pagpipilian sa pagkain ng Mid-City. Ang lahat ng mga bisita ay namangha sa pagpili. Ang pamilyang Carter ay napakamapagbigay, ang bawat ulam ay madaling gasto sa kanila ng 10,000 pera. Tulad ng lahat na nagsimulang tangkilikin ang kanilang masarap na pagkain at inumin, isang tagapaglingkod ang nagpahayag mula sa pasukan. Elysium Gate Secmaster. Ano? Elysium Gate Secmaster. Gulat na gulat ang lahat ng tumingin sa pasukan. Gaano kahusay ang pamilyang Carter na maimbitahan nila ang Elysium Gate Secmaster sa isang kaarawan sa kanilang bahay. Ang Elysium Gate Secmaster, si Indomitable Darby, ay laging pinananatili ang kanyang mahiwagang pagkakakilanlan. Hindi ang isang taong nakilala siya ng personal. Naghintay ang lahat upang makita kung sino siya. Natigilan si Daryl. Ano ang nangyari? Hindi maawat si Darby? Sino ang imposter? Galit na galit ang 6 na sekta. Ang Indomitable Darby ay gumamit ng wake poison upang makuha ang lahat sa kanila at pinahiya ang mga ito sa Wishing Star Tower. Hindi makakalimutan ni sila ang tungkol doon. Mahigpit na hinawakan ng lahat ang mga kamao habang hinihintay ang Indomitable Darby, lalo na sina Master Leonard at Abbess Mother Serendipity. Pinilit ni pareho sila na dumaan sa isang seremonya ng kasal sa Wishing Star Tower. Nagkatinginan sina Zoran at Lily, medyo nagulat sila. Huminga ng malalim si Zoran. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang anyayahan si Indomitable Darby sa pagdiriwang, ngunit nabigo siya. Bakit siya nandyan? Gayunpaman, ito ay isang masayang sorpresa. Bilisan mo. Pakanyayahan mo siyang pumasok. Si Sarah, na naupo sa tabi niya, halos tumalon tuwang-tuwa na rito si Darby. Maganda ito. Nang sinabi sa kanya ni Susan na hindi nila naimbitahan ang kanyang bayani mula sa Elysium Gate, naging siya kaya nabigo tungkol dito. Naisip niya na nabigo siya na makuha ang kanyang wish sa kaarawan. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng sorpresa ng Diyos, si Inbay ay dumating sa kanyang pagdiriwang. Si Indomitable Darby ay dahan-dahang lumakad patungo sa party. Siya ay nakadamit kung paano ang tunay na magbihis ng Darom Darby. Isang itim na balabal na hindi maipakita ang kanyang figura at isang gintong maskara upang maitago ang kanyang mukha. Si Indomitable Darby ay dahan-dahang lumakad kasama ang mga kamay sa likuran, mukha siyang sombre. Ang pansin ng lahat ay nasa kanya. Tawa ng tawa si Daryl. Siya ay dapat na napakasikat na ang isang tao, ay subukan na gayahin siya first event, at pagkatapos ay may ibang ginawa ito ulit. Sa gayon, ang imposter ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Indomitable Darby. Ang lahat ay nakatingin sa peking Indomitable Darby. Sumigaw si Master Leonard, Indomitable Darby, how dare you show your face here? You have captured and humiliated everyone at the Wishing Star Tower. Gusto naming maghiganti. Huminga ng malalim si Master Leonard. Dahil kaarawan ni Sarah ngayon, hindi ako magdudulot ng isang eksena. Hahusayin namin ito matapos ang pagdiriwang. Si Master Leonard ay lumingon upang tingnan ang Abbess Mother Serendipity. Itinuon niya ang kanyang matalim na mata sa peking Indomitable Darby na isang Star Tower at pinilit niya ang Abbess Mother Serendipity na dumaan sa isang seremonya ng kasal. Hinalikan pa siya nito sa pisngi. Galit na galit siya nang maisip ang halik. Nais niyang turuan siya ng isang aralin hanggang sa siya ay lumuhod at humingi ng kapatawaran. Bastard! Abbess Mother Serendipity halos sigaw. Tumawa ang peking Indomitable Darby. Abbess Mother Serendipity, ang halik at kahihiyan na dinanas mo at ng iba pang mga sekta sa Wishing Star Tower ay pawang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko inasahan na sina Master Leonard at Abbess Mother Serendipity ay mananatili pa ring galit sa ito. Naramdaman ni Abbess Mother Serendipity na kinilig ang kanyang gulugod. Bullshit! Papatayin kita pagkatapos ng pagdiriwang. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kinaupuan, galit pa rin siya.
Si Daryl ay nakatitig sa impostante, nag-usisa. Siya tungkol sa kanya ang binata ay talagang kamukha ng totoong Indomitable Darby. Bakit niya gugustuhin upang gayahin ang ibang pagkatao ni Daryl? Ano ang makukuha niya mula doon? Ang huwad na Indomitable Darby ay humingi ng paumanhin kay Zoran. Sir Carter, narinig ko na gusto mo akong anyayahan sa isang pagdiriwang, kaya narito ako. Secmaster Darby. Tumawa si Zoran. Secmaster Darby, ang aking anak na babae, si Sarah, ay isang tagahanga mo. Ito ay hindi ka panipaniwala na narito ka. Dagdag ni Susan, fan mo rin ako. Narinig ni Susan na ang Indomitable Darby na Elysium Gate ay isa ring master ng formations. Magaling kong turuan niya siya ng ilang mga bagong pormasyon. Ang aking bayani. Tumatakbo sa kanya si Sarah na masaya, nais niyang yakapin siya. Tumayo si Daryl mula sa kanyang kinaupuan at pinahinto si Sarah. Tumingin siya sa imposter at ngumiti. Excuse me, you are really the Elysium Gate Secmaster. Ay sure na hindi ka imposter. Wow! Napatingin ang lahat kay Daryl nang sinabi niya iyon. Bakit niya sasabihin ng ganyan? Daryl. Naglakad si Susan papunta sa kanya at nag-aalala na sinabi, nonsense. Malamig na ngumiti si Daryl. Tita Susan, Indomitable Darby and I have a great relationship. He is a close friend of mine. This is not him. Nagsimulang tumawa ang lahat. Sinabi ba ni Daryl na siya at si Indomitable Darby ay matalik na magkaibigan? Paano ito magiging? Tita Susan, mangyaring itapon ang imposter na ito. Bumuntong hininga si Daryl. Kinagat ni Labi ang labi at sinaway si Daryl, Dari, huwag kang maging bastos. Dari ay mahusay sa lahat ng mga aspeto. Gayunpaman, siya ay sobrang mayabang at mahilig magyabang. Paano niya malalaman ang Indomitable Daryl? Matalik silang magkaibigan. Ito ay parang surreal, naisip ni Susan. Tumingin si Rachel kay Daryl. Sa pribado, ngunit maraming tao dito. Pagkatapos ay kumuha si Rachel ng isang basong alak at sinablig ito sa mukha ni Daryl. Nakakaawa. Kahapon ng gabi, sinabi mong maaari mong anyayahan si Henry by Generals, ang 4 na warlords at ang 10 Heaven Masters. Nasaan na sila ngayon? Marahil ay hindi ka maaaring magsinungaling ngayon na narito na ang kanilang Secmaster. Galit na galit si Daryl. Nagkaroon ba ng isang bagay na mali kay Rachel? Daryl ay malapit na sumabog, ngunit ang peking Indomitable Darby ay lumakad patungo sa kanila at sinabi, kung ako ang totoong Indomitable Darby o hindi, hindi sa iyo ang magpasya. Sino sa tingin mo ikaw? Shit! He, mayabang tungkol dito. Naisip ni Daryl. Magsasalita pa sana si Daryl nang sumagot si Zoran. Daryl, bumalik ka sa iyong pwesto, mangyaring, huwag magdulot ng isang eksena. Napagpasyahan ni Daryl na huwag nang sabihin at bumalik sa pwesto niya. Naghintay siya upang makita kung ano ang gusto ng peking Indomitable Darby. Umiti ang imposter kay Zoran. Sir Carter. Nagmamadali akong dumating at kung kaya't hindi ako nagdala ng mahalagang regalo sa akin. Narito ang ilang mga barrels ng apricot na bulaklak na alak para sa iyo. Inaasahan kong tatanggapin mo ang mga ito. Tapos pumalakpak siya. Ang ilang mga men in black ay lumakad papasok sa hall. Bawat isa sa kanila ay nagdala ng isang bariles ng alak. Mayroong ilang putik sa ilalim ng mga barrels. At ang pulang label ay mukhang kupas. Ito ay maliwanag na ang mga ito ay pinanatili ng higit sa ilang daang taon. Alam ng lahat na kung mas matagal nang naimbak ang alak, mas mahusay ang kalidad, lalo na ang aprikot na bulaklak na alak. Ngumiti si Zoran. Salamat, Secmaster Daryl. Karangalan namin na mapunta ka ngayon. Paano ko tatanggapin ang mga alak na ito mula sa iyong piat? Habang nagsasalita sila, ang isang waitress ay nagsilbi sa lahat ng mga bisita ng isang basong nasabing alak. Inimbitahan ni Zoran ang peking Indomitable Darby na umupo sa mesa ng isi. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso at sumigaw, lahat, salamat sa pagdalo sa kaarawan ng aking anak na babae. Cheers! Tinaas ng lahat ang kanilang baso at nagsimulang uminom.
Sinamantala din ng lahat ang pagkakataong makabuo ng maraming koneksyon sa panahon ng hapunan. Matapos ang ilang pag-ikot, ang Peking Indomitable Darby ay tumayo at itinaas ang kanyang baso kay Zoran. "Cheers, Sir Carter!" Pagkatapos ay ibinawas niya ang baso. Tumawa si Zoran at inalis din ang kanyang baso. Ang Peking Indomitable Darby ay tumingin sa paligid at sumigaw, "Sa espesyal na okasyong ito, mayroon akong isang kahilingan para kay Sir Carter, at inaasahan kong natatanggapin mo ito." Ang Peking Indomitable Darby ay luminis ang kanyang lalamunan at sinabi, "Sir Carter, mayroon akong isang simpleng kahilingan para sa iyo. Mayroon akong kaibigan na nagngangalang Ewan White. Kaibigan ng pagkabata ng iyong nakatatandang anak na babae, si Rachel. Sa kanyang ngalan, nais kong hilingin para sa kamay ng iyong anak na babae sa kasal." Nagulat si Susan. Paano nalaman ni Ewan si Indomitable Darby? Kumunot ang noo ni Daryl, galit na galit siya kay Ewan. Nang subukang linlangin siya ni Rachel sa kagubatan ng bulaklak ng peach, Ewan lumitaw sa labas ng wala kahit saan at matutulak Daryl sa kakahuyan. Ito ay mapalad na natagpuan Daryl ang Baiki Formations. Kung hindi man, siya ay nakulong upang mamatay sa kagubatan. Nagpapanggap lamang ang nais na makipag-ayos sa pag-aasawa para sa Ewan. Daryl ay tumingin sa paligid, ngunit hindi niya mahanap si Ewan. Siya ba ang imposter? Si Ophelia ay nasa birthday party ni Sarah. Si Ewan ang kanyang minamahal na tagasunod, kaya tiyak na malapit siya sa ganun din si Ophelia, ay naroon kasama ang ilan sa kanyang mga tagasunod, ngunit wala si Ewan sa kung saan. Sinabi ni Susan kaya dahil personal na humiling si Secmaster Darby para sa kasal na ito, sumang-ayon tayo dito, Zoran. Ito ay isang komplikadong desisyon para kay Zoran. Naisip niya na ang kanyang Diyos na si Daryl ay ang perpektong kandidato para sa kanyang nakatatandang anak na babae, si Rachel. Gayunpaman, paano niya tatanggihan ang kahilingan ni Indomitable Darby? Papayag na sana si Zoran sa kahilingan nang marinig niya ang isang mahabang buntong hininga. Umiling si Daryl, nagkaroon ng isang komplikado ekspresyon ng mukha niya. "Ninong, gaano karaming beses kailangan kong sabihin sa iyo na ang Indomitable Darby na ito ay isang imposter? Huwag kang mahulog sa kanyang bitag." Alam ni Daryl na ang imposter ay si Ewan. Siya nagkunwari na maging ang Elysium Gate Secmaster, kaya na siya ay maaaring hilingin sa mag-asawa Rachel. "Daryl, tigilan mo na ang lokohan mo," sabi ni Susan. Hindi na nakatiis si Daryl, tumayo siya at sinabi, "Tita Susan, hindi ako nagsisinungaling. Malapit ako kay Indomitable Darby. Maaari kong manumpa na ito ay isang imposter. Tiwala sa akin." Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Daryl. Tumawa din si Rachel. "Daryl, umiling ang imposter. Sir Carter, nakakainis ang ninong mo. Hindi mo siya tinuruan ng ugali." "Sir Carter, ang mga miyembro ng Elysium Gate ay narito." Inihayag ng isang lingkod. Malinaw na naririnig ng lahat ang mga yapak. Ang mga panauhin ay tumingin sa pintuan, walang gumawa ng tunog. Isang higanting watawat ang lumitaw, sinundan ng halos 1,000 tao. Lahat sila ay nasa tradisyonal na itim na kasuotan, mukha silang matalino at kahanga-hanga. Pinangunahan ni Henry by General ang tropa, sinundan ng 4 warlords at ang 10 Heaven Masters. Ano? Natigilan ang lahat. Lahat ng mga bayani mula sa Elysium Gate ay naroroon. Pagkatapos, ang lahat ay lumingon upang tumingin sa Peking, hindi mapang-asar Darby. Ang Elysium Gate Secta Master ay nagdala ng lahat ng kanyang mga tagasunod upang dumalo sa pagdiriwang. Ang galing naman! Ang imposter ay nagsimulang manginig, hindi niya inaasahan na ang Elysium Gate Secta ay naroroon. Malalantad ang kanyang sikreto. Pasay baba si Sarah sumayaw nang makita niya silang lahat. Mukha nilang kamangha-mangha. Pagkatapos siya ay lumingon upang tumingin sa Peking Indomitable Darby, nabighani siya sa kanya. Tulad na natitirang mga panauhin, naisip pa rin niya na siya ang totoong Indomitable Darby. Sa wakas, si Henry by General, ang 4 na warlords at ang 10 Heaven Masters ay nakatayo sa harap ng Peking Indomitable Darby. Natahimik ang buong partido, para bang hinintay nila ang mga baguhan na batiin si Indomitable Darby. Gayunpaman, sumigaw si Zephyr, "Sino ka? Gaano ka mangahas na gayahin ang Elysium Gate Secmaster?
Sampal. Inilabas ni Zephyr ang peking Indomitable Darby. Ang kanyang gintong maskara ay lumipad at bumagsak sa sahig, at siya ay itinapon higit sa 10 talampakan ang layo. Siya may lupain sa gitna ng hall. Ano? Ang Indomitable Darby ay isang peking. Nagulat ang pamilya Carter nang makita kung sino ang nasa ilalim ng maskara na iyon. Ewan White. Ewan, paano mo? Galit na galit si Zoran. How dare you? Hindi lamang siya nagpanggap na Indomitable Darby, ngunit humiling din siya na pakasalan ang kanyang anak sa harap ng lahat. Namutla si Ewan habang nagpapanik. Nag-aalala si Rachel. Pareho sa kanila ang nakaisip ng plano na gayahin ang Elysium Gate Sectmaster. Kapag ang pamilyang Carter ay hindi namamahala upang makakuha ng anumang tugon mula kay Indomitable Darby sa kabila ng kanilang maraming paanyaya, alam ni Rachel na ang bayani ay hindi kailanman makakarating sa partido. Iyon ay noong nagkaroon siya ng ideya na kunin si Ewan na magpanggap na maging Elysium Gate Sectmaster. Hindi lamang niya natutupad ang nais ng kanyang maliit na kapatid na babae, ngunit maaari din nilang magamit ang pagkakataong humingi ng pahintulot ng kanilang ama para sa kanilang kasal. Panalo ito para sa lahat. Hindi inaasahan ni Rachel na magpapakita ang mga miyembro ng Elysium Gate. Sa sandaling iyon, ang libu-libong mga tagasunod ay nagtungo kay Daryl at yumuko sa kanya. Kapatid Daryl. Ang kanilang tinig ay kasing lakas ng kulog. Nang magpadala ng mensahe si Daryl kay Zephyr na may kahilingan para sa kanya na maghanda ng regalo sa kaarawan, inatasan siya na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa pagdiriwang. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag nila siya bilang kapatid na Daryl. Natigilan ang lahat nang marinig iyon. Tinawag ba siya ng mga bayani ng Elysium Gate bilang kapatid Daryl? Namangha ang lahat. Lalo na sina Susan, Rachel at Sarah ay nabigla. Nagmamadaling tumango si Daryl habang sinabi niya kay Zephyr, mahusay, narito kayong lahat. Kaarawan ng aking Diyos ngayon. Mangyaring mag-enjoy kayo. Pinandilatan ni Daryl si Ewan. And take care of this imposter, malamig na sinabi ni Daryl. Kapatid Daryl, masunuring sagot ni Zephyr. Nakatitig siya kay Ewan habang papunta ito sa kanya. Siya kicked sa mukha ang impostor ni. Sinipa siya ng malakas ni Zephyr. Sigaw ni Ewan habang dumudugo ang mukha niya. Gaano ka mangahas na magpanggap na ikaw ang Elysium Gate Sectmaster? Malamig na sabi ni Zephyr. Ang Elysium Gates. Natigilan ang lahat. Halos mawala sa isip si Ewan habang patuloy ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Zephyr at nagmakaawa sa kanya. Kapatid Dixon, hindi ko sinasadya na gawin ito. Mangyaring patawarin ako. Patawarin mo ako. Bang! Sinipa ulit siya ni Zephyr bago siya matapos. Sigaw ni Ewan, basag ang ilong niya. Si Zephyr ay hindi tumigil doon, binigyan pa niya ng ilang sipa si Ewan sa mukha niya. Bang! 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 Ang bawat sipa ay lumakas at lumakas. Ang lahat ay natakot sa nangyari. Namamaga din ang mukha ni Ewan. Sa wakas, tumigil si Zephyr. Inilagay niya ang kanyang mahabang talim sa liig ni Ewan at malamig na sinabi, walang makakaya hamunin ang dignidad ng Elysium Gate. Ikaw ay inalipusta ng aming sekta master, paano kita patatawarin? Walang sinuman ang maaaring hamunin ang dignidad ng Elysium Gate. Patayin siya. Kinilabutan si Ewan, nagpatuloy siya sa pagyuko at sinabi, mga bayani ng Elysium Gate, mangyaring patawarin ako. Gagawin ko hindi na kailanman naglakas loob na gawin ito muli. Huwag nang maglakas loob na gawin itong muli. Huli na para doon. Malamig na sinabi ni Zephyr habang nakataas ang kanyang mahabang talim, siya ay handa na upang strike laban Ewan. Hero Dixon. Sigaw ni Rachel nang makita ang Zephyr na itinaas ang kanyang mahabang talim, sumugod siya sa kanila at nagmakaawa. Hero Dixon, mangyaring patawarin mo siya. Ano ang gagawin niya kung pinatay si Ewan? Kumunot ang noo ni Zephyr. Miss Carter, bagay ito sa Elysium Gate, hindi ka dapat makagambala. Si Zephyr ay parang determinado. Nanginginig si Rachel at maputla ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang pag-aalangan, lumakad siya patungo sa Daryl.
Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, Daryl, mangyaring tulungan akong akitin siya. Hindi karapat-dapat mamatay si Ewan. Nakita ni Rachel na iginagalang ng Elysium Gate si Daryl. Marahil ay iligtas nila ang buhay ni Ewan kung si Daryl ay maaaring magsabi ng kaunting salita. Ayaw niyang humingi ng tulong kay Daryl, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi niya kayang iwan si Ewan sa kanyang pagkamatay. Napatingin si Daryl kay Rachel habang humihigop ng inumin na ito. Bakit ko siya tutulungan, si Ewan ang nagtapon sa akin sa peach. Bloom Jung. Ngayon nagsisinungaling siya sa lahat habang nagpapanggap na ako. Bakit ko siya tutulungan? Bukod, palagi mo akong minaliit at ngayon gusto mo ang tulong ko. Naisip ni Daryl. Nag-alala si Rachel, kinagat niya ang labi hanggang sa dumugo. Siya grab ni Daryl braso at nagmakaawa. Nakiusap ako sa iyo, mangyaring. Tatawagan kita bilang kapatid kung nais mo. Kapatid. Daryl, mangyaring sabihin sa kanila na pakawalan si Ewan. Mangyaring tulungan siya na nagmamakaawa ako sa iyo. Malamig na umiti si Daryl, ngunit wala siyang sinabi. Huli na para tawagan siyang kapatid ngayon. Wala ito sa aking mga kamay, naiinip na sabi ni Daryl habang inilapag ang baso. Halos mabaluktot ang tuhod ni Rachel, puno ng panghihinayang ang kanyang mukha. Hindi niya dapat tinanong si Ewan na magpanggap na indomitable Darby, ngunit huli na. Ay, Daryl. Ay! Isang ginang ang tumayo at tinawag si Daryl, si Ophelia. Len. Si Ophelia ay mukhang napakaseksi. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang lapis na palda na ipinakita ang kanyang bodyline, isang pares ng stilettos at hinayaan din niya ang kanyang mahabang buhok na kulot, lahat ng iyon ay nagpaseksi sa kanya. Kinagat ni Ophelia ang kanyang mga labi. Si Ewan ay isa sa kanyang mga tagasunod na may talento, hindi niya hinayaan na patayin siya ng Elysium Gate. Daryl, naisave mo ba si Ewan? Banayad na sinabi ni Ophelia. Ano man, ako ang iyong Panginoon at si Ewan ay alagad ko rin. Tumingin si Daryl kay Ophelia at bumuntong hininga. Nang masaktan ng masinsinan ni Abbess Mother Serendipity si Daryl, ginamit ni Ophelia ang young herb upang iligtas siya, at sa gayon sumang-ayon si Daryl na maging tagasunod niya. Guro, hindi ko nais na iligtas siya, sabi ni Daryl na nakakunot ang balikat. Alala si Ophelia, lumakad siya patungo kay Daryl at bumulong, humihingi ako ng pabor, paki-save si Ewan. Utang ko sa iyo para sa pabor na ito. Amoy ni Daryl ang bango ng kanyang katawan habang nagsasalita siya, kinilig siya. Dahil humingi ng pabor si Ophelia, tumango si Daryl ang kanyang kasunduan. Mabuti. Binigyan siya ni Ophelia ng 9 na araw na inyang nahalaman upang pagalingin ang kanyang matinding pinsala. Kailangan niyang gawin ito upang gantihan siya si Daryl na tumayo at kumaway kay Zephyr. O sige, mangyaring gawin akong isang pabor at bitawan si Ewan. Naman, kapatid Daryl. Tumango si Zephyr, ngunit sinipa niya ulit ang mukha ni Ewan. Mawala ka. Ves. Ang huling sipa ay sumira ng ilang ngipin ni Ewan at siya ay bumagsak sa sahig. Malamig na tiningnan ni Zephyr si Ewan. Pinakawalan kita dahil hiniling sa akin ni Brother Daryl na gawin iyon. Kung maglakas loob ka na gayahin ang sinuman mula sa Elysium Gate muli, tiyak na papatayin kita. Salamat, Hero, hindi mo ako pinatay. Salamat. Bulong ni Ewan habang tinitipon ang lakas upang tumayo at tumakbo palayo. Natawa si Zephyr habang pinagmamasdan ang pagkawala ni Ewan. Pagkatapos ay humakbang siya patungo kay Zoran. Sir Carter, inanyayahan ni Brother Daryl ang Elysium Gate sa pagdiriwang ng iyong anak na babae. Tumingin si Zephyr kay Daryl. Tuwang-tuwa si Sarah na tumakbo siya papunta kay Daryl at niyakap siya. Salamat, kapatid Daryl. Ipinangako sa akin ni Brother Daryl na aanyayahan niya ang mga bayani ng Elysium Gate sa aking pagdiriwang at nagawa niya ito. Naisip ni Sarah. Okay lang yan. Tinapik ni Daryl si Sarah sa ulo. Kahit na siya ay umabot sa karampatang gulang, ang kanyang katawan ay hindi mas mababa kaysa sa isang maisapat na gulang. Natatawang tuwang-tuwa si Zoran. Karangalan namin na mapunta ka dito.
Si Henry Bay General, ang Four Warlords at ang Ten Heaven Masters ay pawang mga tanyag na bayani mula sa Elysium Gate. Ang kanilang pagdalo ay tiyak na ipinagmamalaki ang pamilya Carter. Ngumiti si Zephyr at patuloy na sinabi, narito kami. Para sa isang pagdiriwang ng kaarawan, kaya hindi kami dumating na walang dala. Nagdala kami ng regalo para kay Miss Carter. Naglakad si Nimbus pasulong na may isang natatanging kahon ng regalo. Wow! Nagtataka ang lahat kung ano ang nasa kahon ng regalo. Pagkatapos ay binuksan ni Nimbus ang kahon at kumuha ng isang ginto at makintab. Ito ay isang ginintuang maskara. Ang gintong maskara ay simbolo ni Indomitable Darby. Maingat na ginawa ang maskara na may nakaukit na mga dragon dito. Ang mga dragon ay parang lumulutang. Ang isinusuot ni Ewan ay laruan lamang. Kung gaano kaganda di. Tuwang-tuwa si Sarah nang matanggap niya ang maskara, napahiya siya. Tumawa si Nimbus. Miss Sarah, iniutos ito ng aming Secmaster lalo na para sa iyo. Pareho ito na mayroon. Siya. Sinabi niya na ikaw ay maganda at mabait at sa gayon, nararapat ding magkaroon ka ng parehong maskara. Tumingin si Nimbus sa paligid bago niya sinabi ang golden mask ay simbolo ng pagkakakilanlan ng Elysium Gate Secmaster. Kung sakaling nasa panganib ka, maaari mo itong dalhin sa Elysium Gate at ang sinuman sa aming mga miyembro ay sasain sa iyong serbisyo. Ang maskara ay katulad ng aming Secmaster. Ano? Maaari niyang gamitin ang maskara upang makontrol ang mga kasapi. Ang Elysium Gate ay lumago ng husto, sila ay mayroon ng libu-libong mga miyembro. Napakahalaga ng regalong iyon. Namangha ang lahat at kinainggit nila si Sarah. Tuwang-tuwa si Sarah na umiling ang kanyang boses. Totoo ba ito? Hawak niya ang maskara, ang ulo niya ay mabilis na umikot na halos himatain siya. Nagkatinginan sina Zoran at Susan, sila ay gulat pa rin. Hindi pa nila nakilala ang Indomitable Darby, kaya hindi nila inaasahan na magiging mabait siya sa kanilang anak na babae. Maaaring makontrol ng maskara ang mga miyembro ng Elysium Gate. Nanginig si Zoran. Hindi ko alam kung paano gantihan ang kabutihang loob ni Secmaster Darby. Mangyaring umupo. Ngumiti si Zephyr. Tama na, Sir Carter. Umiinom lang tayo at pagkatapos ay aalis na tayo. Inilabas ni Zephyr ang baso sa harap niya at umalis kasama ang natitirang mga miyembro. Alam ni Zoran na ang Elysium Gate ay abala at kaya. Hindi niya sila hiniling na manatili sila. Nagpaalam siya sa kanilang lahat at ipinagpatuloy ang pagdiriwang. Ang lahat ng iba pang mga panauhin ay nasisiyahan sa kanilang sarili habang umiinom at nagkakaroon ng bagong mga kaibigan. Ang pagdiriwang ay tumagal hanggang sa huli na ng gabi. Marami sa mga panauhin ang lasing at ang ilan ay nakaupo rin sa ilalim ng mesa. Inimbitahan ni Zoran ang kanyang mga panauhin na manatili sa magdamag dahil ang araw ay huli na. Nagkaroon sila ng isang malaking mansyon at maraming silid para sa lahat. Sumang-ayon ang lahat at tinulungan ng mga lingkod ang mga panauhin sa kanilang silid. Si Daryl ay walang imik nang mapagtanto niya na ang silid panauhin ng emi-isekta ay nasa tabi niya. Hindi sana naglakas loob si Daryl na matulog sa silid na iyon. Dahil takot siya sa takot na papatayin siya ng Abbess Mother Serendipity. Gayunpaman, siya ay hindi mas matagal na nag-aalala tungkol doon. Nang natapos ang pagdiriwang, ang araw ay madilim na at ang buwan ay nagniningning sa kalangitan. Ang lahat ay nasa kanilang silid na upang magpahinga sa buong gabi. Habang si Daryl ay naglalakad patungo sa kanyang silid, narinig niya ang isang taong tumatawag sa kanya mula sa likuran nang dumaan siya sa hardin, kasunod ang clocking sound ng stilettos. Paglingon niya at nakita niya si Susan. Mukha namang maganda si Susan ng gabing iyon. Bilang hostess ng party, uminom din siya ng kaunting inumin at ang mukha niya ay madulas. Tita Susan, ano ang nangyayari? Tanong ni Daryl habang tumalikod para humarap sa kanya. Kinagat ni Susan ang kanyang labi at marahang sinabi, Dari, I need a favor from you. Maaari mo ba akong ayusin upang makasalubong ko si Indomitable Darby? Hindi lamang si Sarah ang taong napahanga ni Indomitable Darby, na himasmasan din si Susan. Nais niyang makilala si Indomitable Darby. Halos tumawa si Daryl. Ilan ang tagahanga niya?
Si Fan ba ay fan? Lumitaw na pinamamahala ang maayos ni Zephyr ang Elysium Gate. Si Daryl ay natuwa nang marinig iyon, ngumiti siya at sinabi, naman. Tatawag ako sa kanya at hilingin sa kanya na makipagkita sa iyo. Mabuti naman. Ngumiti si Susan. Salamat sa iyong tulong, Daryl. Tapos tumalikod siya at umalis. Tumawa si Derry. Dahil sumamba siya sa Indomitable Darby, bibigyan niya ito ng sorpresa. Matapos niyang titigan ang buwan ng halos 2 oras, sinuot ni Daryl ang gintong maskara, sinuot ang kanyang itim na balabal, at tinungo ang silid ni Susan. Si Zoran ay kasama pa rin ang ilang mga dating kaibigan sa hall, at sa gayon, hindi siya bumalik sa silid. Halos hating gabi na. Ang ilaw sa silid ni Susan ay nakabukas pa rin. Si Susan ay nakatayo sa harap ng asan plate, gumamit siya ng ilang maliliit na kahoy na troso upang malutas ang isang pormasyon. Ang pormasyon ay masyadong komplikado, ito ay higit sa 1 buwan at hindi pa niya ito malulutas. Isang manipis na layer ng pawis ang tumakip sa kanyang mukha siyang matikas sa ilalim ng ilaw. May kumatok sa pintuan niya. Gabi na ng gabi, kaya sino ito? Napakunot ang noo ni Susan at pumunta upang buksan ang pinto. Natigilan siya nang makita niya kung sino ang nandoon. Isang lalaking inaitim na robe at gintong maskara ang tumayo sa pintuan. Seckmaster Darby. Nagulat si Susan. Nakita niya ang mga nakaukit na dragon sa maskara, at mukhang totoong-totoo sila. Ito ang totoong ginintuang maskara. Ito ay ang Elysium Gate Seckmaster, Indomitable Darby. Si Daryl, na nasa pintuan, ay kitang-kita ang sorpresa sa mukha ni Susan. Umiti siya at sinabi, isang kaibigan ko, si Daryl, ang tumawag sa akin at sinabi na nais mong makipagkita sa akin. Narito ako. Tumingin si Daryl kay Susan at kinontrol ang boses. Sana hindi mo alintana na dumating ako nang walang paanyaya. Hindi, perpektong maayos ito. Sa wakas ay natipon ni Susan ang kanyang saloobin. Tuwang-tuwa siya. Hindi nangangarap, di ba? Naisip ni Susan. Nakita ni Daryl ang pagbuo sa buhangin at tinanong, ang pagbuo ng liryo ng snow. Gustong-gusto ni Susan na mag-aral ng mga pormasyon. Masayang tumango si Susan. Alam mo ang tungkol sa pormasyon na ito. Narinig niya na ang Indomitable Darby ay dalubhasa sa mga pormasyon. Natalo din niya ang 10 villains na may formations. Gayunpaman, kilalanin ang pagbuo ng liryo ng snow na may isang mabilis na hitsura lamang. May kaunting kaalaman tungkol dito, sabi ni Daryl habang naglalakad papunta sa plate ng buhangin. Ang pagbuo ng liryo ng snow ay nilikha ng isang sinaunang mandirigma, Zhuge Liang. Ito ay isang natatanging pormasyon at mayroon itong 49 na uri ng mga pagbabago. Natuwa si Susan. Alam mo ba ang pormasyon na ito? Maaari mo ba akong turuan, mangyaring? Tanong ni Susan, sana. Nakita lamang niya ang pagbuo sa ilang mga sinaunang manual. Sinubukan niyang malutas ito, ngunit mayroon itong buwan ng Biena at hindi niya ito nagawa. Umiti si Daryl habang kinuha ang isang maliit na kahoy na troso. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magpakita. Ang susi nito ang pormasyon ay ang timog silangan na sulok. Tingnan, kakailanganin mong gawin ito. Ibinahagi ni Daryl ang kanyang kaalaman tungkol sa snow lily. Pagbuo, pati na rin ipinakita ang paraan upang malutas ito. Sa maikling panahon lamang, naunawaan ni Susan ang kakanyahan ng pagbuo. Humanga siya. Master Darby ay